ikinalulungkot ko ay the fact na yung aking ina ay nasa-stress dahil sa akin. There are really threats to me right now. Matindi talaga itong ginawa ni Marcos kay former President Duterte. Mantakin mo ha, kinidnap nila si Tatay Digong, pinadala sa dahig. Di umano'y mayroong reklamo, may nagreklamo patungkol sa EJK daw. Pwede pala to. Mantakin nyo ha, yung korte mismo na sinampahan ng reklamo, iyan tuloy ang naghanap ngayon ng testigos. Anak ng kagwang kagaguhan to. Lumalabas yung korte yung complainant. Di ba ho dapat yung complainant yung maghanap ng testigos? Suporta doon sa kanyang inaakusa, sa inaakusahan niya. Anak ng kagwang. Wala eh. Mismong korte pa itong kangaroo court na ito ang naghanap ng testigos. Putang ina, nakakagago, no? Dapat lang tong mga to eh, pag-aarestuhin na ni Donald Trump. Ganito, katindi yung ginawang kagaguhan ni Bangag kay former President Duterte. Kaya para sa akin, itong mga nangyayari ngayon na parang umamin na rin po yung korte na wala po talaga silang testigos, na walang testigos yung mga nagrereklamo sa korte nila, maliwanag pa ho na dapat ay pauwiin na ho ito si former President Duterte ng kangaroo court na ito dahil wala silang mga testigos laban sa inaakusahan ho nila. Pag-usapan rin po natin mga kabisdak itong, di ba kagahapon press con na parents ni Leandro Leviste laban kay Chucky Claire. Sinampal nga ho kaliwat kanan ni Leandro Leviste si Chucky Claire ng civil libel case na worth 110 million ang damage, no? Danyos. Ay sa press con niya sa kalagitnaan ng interview, inamin niya na mayroong banta ang buhay niya. Talagang meron ho. Hindi ho po pwedeng wala kang matatanggap na banta laban sa mga sindikato eh. At mismo po sinabi rin ho niya na yung nanay niya na si Lauren Ligarda natakot na at na-stress na. Siyempre kung ikaw anak, kung ikaw nanay, kung ikaw ina, meron kang anak na ganito kay Leandro Leviste, mayaman naman eh. Okay naman ang buhay, pero ito nakipagbuno laban sa mga kawatan, kapalit buhay niya ho dito. Leandro Leviste, mabuhay ka po, palakpakan po natin. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa amin sa Birada Aguila alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at Lunes hanggang Biyernes. Suportahan rin po natin ang pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. Alam niyo ho, tayong mga Pilipino minsan na-stress na dahil sa pangurakot ng gobyernong Marcos. Kahit sino siguro po yung makausap po natin, alam po ng bawat Pilipino kung ano po ang kalagayan ng ating bansa. Gusto po nating may managot dito sa pangungurakot. Naharap-harapan po tayong niluloko, garapalang ginagawa ho nila. Pero ito po, merong isang bagitong kongresista, bilyonaryo, bata, matapang, na lumalaban, no? Tumatayo para sa bayan. Gusto niya ng pananagutan. Pero, hindi rin po mawawala na merong kapalit, no? Na hindi maganda sa buhay po niya. Itong si Leandro Leviste. Bago po natin pag-usapan si Leandro Leviste, unahin po muna natin ang kanyang idol na si former President Rodrigo Roa Duterte. Nagulat po ako kasi kahapon wala po tayong komentary, no? In-upload ko lang po yung video ni Leandro Leviste. Nagulat po ako dito sa panawagan ng International Criminal Court. Isang katangahan po ito para ho sa akin. Isang kagaguhan yung ginawa ho nila. Mantakin mo saan ka nakakita na yung korte mismo na pinagsampahan po ng reklamo ay sila pa ho ang nananawagan sa di umanong mga testigo na lumutang mag-testify against former President Duterte. Ito, nilabas ng Inquirer.net. ICC urges PNP to testify against Duterte. Tanga nyo. Buwisit kayo, magsarado na kayong hinayupak na kangaroo court. Ito ay harap-harapan po na inamin nila na walang mga ebidensya, walang mga testigo ang complainant nila sa kanilang kangaroo court. Mga hinayupak kayo. Kung ikaw, korte, walang testigo, walang ebidensya na nakita ang korte mo sa mga nagrereklamo laban doon sa inakusahan, anong gagawin mo? Putang ina, dismiss na. Wala nang kaso. Hindi yung, putang ina, ikaw ba nanawagan? Kagaguhan ho ito eh. Saan ka nakakita? Meron palang ganito sa mundo. Meron, kangaroo court lang. Kaya sabi ko, putang ina, makakalaya si Tatay Digong dito. Pinipilit lang talaga ng ICC. Na-detain pa si Tatay Digong. Pinipilit pa talaga ng ICC na pahabain pa yung panggagago nila
kay former President Duterte, putang ina mo bangag, there will be a day of reckoning talaga. Kaya, ito merong dumipinsa ako dito. Alam mo na kung sino, si Konting Jutak. Rumason ang mga animal. Baka sakaling makalusot yung mga hinayupak. Sabi ni Konting Jutak, sa tingin ko, inuulit ng International Criminal Court itong panawagan para sa witnesses para makasigurado at komprehensibo ang investigasyon. Tanga! Putang ina, ikaw, Korte, alam mo, lumusot pa kayong NPA kayo, animal kayo. Anong komprehensibo at makasigurado? Yung sinasabi mo, para makasigurado at komprehensibo, so ibig sabihin yan, wala ho talaga kayong witness, mga hinayupak kayo. Wala kayong mga testigos na gustong mag-testify na laban sa mga akusasyon. Putang ina, wala naman talagang EJK. At wala namang kinalaman si Tatay Digong kung anong nangyayari sa mga nagugurgur ng mga durugista. Wala naman siya talagang ebidensya na siya yung gumawa. Ang ginawa lang naman ni Tatay Digong, umoto siya. Ang sabi ni Tatay Digong, kayong mga durugista kayo, tigil nyo na yan, pagugurgurin nyo kayo. Siyempre, kailangan mo magganyan dahil leader ka eh. Pag manlaban yan, berahin mo man. Putang ina, nasa legal yan, nasa batas natin yan eh. Alangan magpapauna yung pulis. Yung santo ninyong si Kian, di ba? Nagkaroon na ng hostesya. Nakulong na yung mga pulis, natula na. Ano bang hinahanap po ninyo dyan? Wala lang, nakipagsabuatan lang kasi si Bangag dito sa International Criminal Court. Na ito ay pag-amin na po, pag-admit na po dito mismo ng ICC, kasama dito yung mga complainant, kasama ito si Konting Jutak, na wala kayong enough na ebidensya. Napawang kasi nungalingan lamang yung inyong mga reklamo dyan, kasabwat ng Bangag Admin, kasabwat ng International Criminal Court. Kahit sa husgado po tayo magdebate, putang ina, dapat yan si Tatay Digong ay pauwiin ho. Yan. Saan ka nakita, walang testigos, pero nakadetent pa rin. Ay, nayupa kayo. Sabi ng, ito tingnan mo, sabi ni Delgra, abogado ni Tatay Digong, di ba nakakahiya po ito? Na, mga Konting Jutak. Kaya napakamot ako sa ulo. Wala pa lang silang testigo. O kung meron man, kulang na kulang. Napaisip ako doon sa 30,000. 30,000 killings na sinasabi ng Rappler. Saan na ba yun? Wala ka. O di ba dito pa lang nag-admit na kayo, natalo na kayo. Mga putangin na Konting Jutak. Mga NPA kayo. Di ba talo na kayo dito eh. Walang ebidensya. Ni pulis nga, walang mag-testify sa inyo. Sa tingin nyo ba? Yung pulis, mag-testify against Duterte, except kay Torre. Anak na kamote. Except yung mga inaanuhan, yung bubusalan, may malita-malita, talagang mag-testify yun. Kapalit posisyon. Pero kung ikaw pulis matino, wala naman talaga. Utang, mas kakampihan nyo pa yung mga durugista. Kung merong pulis magpagamit dito, ang tanga nila. Dapat mag-demand tayong mga Pilipino na iuwi na po si Tatay Digong, illegal na po yung ginawa nila. Mismong korte po, umamin na po dito, walang testigos. Kung walang testigos, mapukin ang ina ninyo. Pauwi nyo na po si Tatay Digong. Ito dagdag pa eh. Hindi pala, hindi yan si Buhingot yan eh. Dagdag pa ni Attorney Martin Delgra. Sabi niya, ito yung presidente, Rodrigo Roa Duterte, na kahit umalis na siya sa katungkulan bilang presidente ng Pilipinas, malakas pa rin ang suporta na galing sa taong bayan. Exactly. Dito nga na-obsess si Bangag eh. Kaya nga, ginigipit nila si Tatay Digong, pinakulong. Baka sakali, makalimutan po ng taong bayan na mayroong isang bayaning Rodrigo Roa Duterte. Diyan sila nagsisilos, di ba? Kay obsession eh. Kaya ang Pilipinas hindi makausad-usad dahil sa jealousy ng mga Marcos kay former President Duterte. Hindi po kasi nila makuha-kuha yung loob ng maraming Pilipino na para bang hanggang ngayon, hindi lang parang. Sa akin kasi hanggang ngayon, ang tinitingnan parang presidente ng maraming Pilipino ay si Rodrigo Roa Duterte. Nagkadalit-silit siyang bayan eh. Dahil sa hinayupak ng mga jealous na yan, nanggigipit sa mga Duterte. Kaya yung korupsyon kaliwat kanan. Dahil po gusto nilang masira ang mga Duterte. Paano masira ang mga Duterte? Gamit ang kaban ng bayan. Kaliwat kanan ng korupsyon na hindi tayo makausad. Na halatang-halata po sila sa kanilang pinanggagawa ngayon. So ito na po yung nangyayari sa Pilipinas. Tinarantado ho, harap-harapan po ang maraming Pilipino. Tingnan mo meron talagang tinatawag there will be a day of reckoning. Pinagago nila yung mga Duterte pero hindi po nila may tanggi ang kanilang kagaguhan at hindi po nila matabunan. Talagang ang Panginoon hindi po pumapayag na gaguhin tayo ng tuluyan ng mga demonyong ito. Pero para po sa akin, dapat po palayain na si Tatay Digong dahil itong International Criminal Court, umamin po mismo sila na walang testigos ang mga nagrereklamo laban kay Tatay Digong. Kaya dapat makalaya na ho ito as soon as possible. Kaya dapat kayong International Criminal Court pag-aarestuhin kayo. At dapat ikaw, Bongbong Marcos, patawan ka ng mas mabigat na parusa. Meron lang akong kumbitay dito, yun na po yung parusa mo, bungit eh. No? Pero ang Panginoon hindi po tunog dahil merong mga bayani na lumalabas patungkol po sa katiwalian ng gobyernong nakangiwiang paka. Marami pong nabiktima, marami pong namamatay dahil sa baha. Maraming salamat, Leandro Leviste.
Merong Senate Blue Ribbon Committee po sa Lunes. Tinanong po kasi si Leandro Libeste, mag-a-attend ka ba ng Senate Blue Ribbon Committee hearing? Naayon po sa kanya, mag-a-attend daw siya kung hindi siya pagbabawalan. Dahil nakatanggap umano ng banta sa buhay ang naturang kongresista. Na mismo yung nanay ho niya ay na-stress na po si Loren Ligarda sa kanya. Kaya nga nawagan siya, sana yung mama niya huwag na daw ma-stress. Pero hindi rin kasi talaga maiiwasan yung ganitong mga damdamin eh. Talagang pag ikaw ina, alam mo, pinalaki mo yung anak ng maayos, naging bilyonaryo pa nga ho yan, tapos ito, lumalaban, nakipagbuno para sa bayan, kapalit po dito buhay. Yan ang nakikita ko dyan. Kaya nakikita ko si Tatay Digong kay Leandro Libeste. Matapang. Pero ingat lang talaga kasi normal ho yan. Dagdag, bodyguard ka na lang, security. Kaso ang problema ko yung security rin. Yung tatabla sa'yo, wag naman siguro. Tayo mga Pilipino, kailangan po natin ng isang Leandro Libeste. Pakinggan po natin yung isa sa mga press con niya patungkol po dito sa Senate Blue Ribbon Committee na inamin rin po niya na talagang first time na sinabi in public na mayroon pong banta sa buhay niya. Ito, pakinggan natin. The Senate has sent an invitation to the Office of the Speaker for you to attend the Blue Ribbon Committee. Ang nais kong sagutin dyan ay ang nais kong sagutin sana ay sana gulatin na lang natin sila kung darating ako o hindi. Pero okay, dahil tinanong niyo ako, gusto ko talaga. Basta papayagan ako, pupunta po ako. At ako po ay nakatanggap naman po ng imbitasyon. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nananawagan para sa transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Higit po sa lahat kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Dahil yung mga ginagawa niya po talaga ay para sa bayan. Marami pong mga natatamaan sa mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. Maraming may gustong hindi na matuloy ang mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. At despite all of those who would want to keep the truth from the public, the fact na ipinagpapatuloy pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga Blue Ribbon Committee hearings ay isang napaka-gandang patunay na seryoso ang ating gobyerno, lalong-lalo po ang Senado sa leadership po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson para lumabas ang katotohanan sa paggamit ng pondo ng bayan. Leandro, huwag ka masyadong magkumpiyansa dyan kay Boy Siminto, kay Baliling. Kasi si Baliling nga ho yung may dahilan kung bakit nagkalit-silit yung Senate Blue Ribbon Committee at hindi natutuko yung pinakatotong mastermind dahil kinukover up nila ni Tuta Soto itong si Martin Romualdez Tambalostos. Okay na sana yung kay Senador Marcolita, si Senador Marcolita talaga yung nag-umpisa. Kaya nga ho, napalitan siya si Senador Marcolita dahil dito sa kay Diskaya na binanggit si Saldico at si Martin Romualdez. Huwag ka masyadong bumilib dyan, Leandro, kasi traitor yung hinayupak na yan. Tuta yan talaga ni Marcos. Tuloy, Leandro. Please clarify kasi sabi ko ninyo, basta papayagan kayo you will go. Sino po ang permiso ko sa inyo? Because it is the real issue for public interest now. And I'm going to say some things now for the first time. Unang-una po, mula nung may nakuha kong mga files mula sa DPWH last year, marami ng mga nagsabi sa aking ina, and in some cases pati sa akin, na gagawa na ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang mga files na ito. At para sa sarili kong kapakanan, tumahimik na lang po ako. Pero not least because of exemplary role models like Senate President Pro Tempore Ping Lacson, tuloy po tayong nagsasalita at naglalabas ng impormasyon tungkol dito. Ngayon, ang alam ng publiko tungkol sa files sa DPWH at tungkol sa mga DPWH projects ay tip of the iceberg po lamang. The public only knows the tip of the iceberg in terms of the projects currently being investigated by the DPWH. But I hope that the Blue Ribbon Committee hearing led by Senate President Pro Tempore Ping Lacson will increase the public's knowledge of what are really behind these files. And I defer to Senate President Pro Tempore Ping Lacson on doing so because I greatly appreciate also his and even Congress's statement that they will subpoena the Cabral files from the DPWH. And hopefully by doing this in the Blue Ribbon Committee hearing, finally malalaman na ng publiko ano po ang laman nito. Pero tinanong niyo po, bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kaya ang mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Pero kaya ko po sinabi na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasahin ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag-Blue Ribbon Committee hearing.
O sir, hindi naman po ibig sabihin that you need to seek permission from the House Leadership or the Speaker. Hindi po, basta ako po ay may imbitasyon. Basta ako po ay hindi patahimikin, nais ko pong dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing. So, yung sinasabi ni Leandro Leveste na pag hindi ako pipigilan ay pupunta ako sa Senate Blue Ribbon Committee. So, tinanong kasi siya kung sino yung nagpipigil sa'yo. So, siguro yung baka nanay niya, no? Hindi naman nagbanggit ng personalidad or sino na huwag ka nang pumunta, may banta ka sa buhay. Kasi nga, nakatanggap na siya ng death threat. So, ito yung pinagbabasihan niya. Kasi marami doon nagsakarating sa kanya na huwag kang pumunta kasi gurgurin ka. Pero sabi niya, isisiwalat daw niya. Kung gurgurin siya, masisiwalat lalo. Kasi siyempre, naalala ko nakaraan, nagbili na rin ho siya na, di ba, nasa USB daw, yung Cabral files. Alam mo ako sa akin na, yung nangyayari kay Leandro Leviste dyan sa pag-imbita sa Senate Blue Ribbon Committee, unfair po talaga para sa akin. Alam mo, Pampilo Lacson, ang po, Ngutya ka bariling sa Cavite, kung ikaw bariling binababai. Bakit ayaw mong imbitahin itong si Martin Romualdez? Ordinaryong kongresista na rin yan eh. Kung si Leandro Leveste ay inimbitaho ninyo para mag-testify dyan sa Senate Blue Ribbon Committee mo, anak ka ng kagwang, protector kayo ng mga tambaluslos, bakit itong si Martin Romualdez hindi nyo iniimbitahan? Tanong ko lang po. Pampilo Lacson, kung wala kang pinagtakpan, pinupuri ka pa naman ni Leandro Leviste, na okay daw yung ginagawa mo para malaman ng publiko at kung ano ang nilalaman ng Cabral files. Pero itong si Tambaloslos nagigil ng taong bayan dito. Kasama yan si Sandro Marcos. Bakit hindi nyo maimbitahan pati yung mga alipores ni Bangag sa Executive Department? Ano ho yung meron? Kaya nga ito sinasabi ko sa Leandro Leviste. Mag-iingat ka kay Pampilo Lacson, bitirano yan. Baka ikaw ay mabiktima pa. Baka ikaw ay masali pa sa script. Pero ako sa akin yung sindikato, nakatutok na talaga ngayon kay Leandro Leviste. Siya na yung pinakamaingay ngayon na kongresista laban sa mafia ng gobyernong ito. Wala na pong iba. Kaya yung sinasabi niya, maraming nakarating sa kanya na pag pinagbantaan yung buhay niya, legit talaga ho yun. Yan na nga ho yung isa sa mga reason. Sabi, pag pumunta ka, gugurgurin ka namin. Kasi ang sindikato talaga yan. Magpakamatay talaga yan sa kanilang pagiging sindikato. Yun ang mangyayari ho talaga. Pero kung ako naman Leandro Leveste, no, ay punta na lang siguro ako, tama yung sinasabi mo, i-surprise mo na lang siguro ang mga Pilipino. Tama rin yung sinabi niya dito na kung hindi ako pipigilan. So, ibig sabihin, di alam ng sindikato kung pupunta ba siya o hindi. Pero malamang sa akin lang baka nga ma-surprise pa ang Senate Blue Ribbon Committee dito na pupunta si Leandro Leviste. Kasi may investigasyon naman. May imbitasyon naman eh. Kaya nakakaabang to, nakaka-excite din po itong Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes. Lalo na nandun si Senador Marcolita. Kahit na hindi si Senador Marcolita ang Blue Ribbon Committee, kahit si Pampilo Lacson, nakakapag-banat pa rin si Senador Marcolita. Pero ang gusto ko kasing mangyari, kung inimbitahan mo si Leandro Leveste dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, marapat dapat din po na maimbitahan itong si Martin Romualdez. Walang reason na hindi mo maimbitahan. Sinabi niya, wala daw ebidensya. Anak ka ng kagwang Kaya nga mag-imbita ka dyan ng resource person para malaman mo kung gaano ba katotoo na si Gutisa ay nag-deliver sa bahay mo at sinabi rin po yan ni Saldico na nakapost pa rin hanggang ngayon sa social media. At alam ng buong mundo yan. Kasi pag pinatawag itong animal na tambaluslos, maniwala kayo sa hindi, para magiging basang sisiw yung buhaya na yan. Talagang mapipiga at mapipiga yan ni Senador Marcolita. Kasi bakit nagawa mo dito kay Libisio? Papuntahan ka, mag-send ka ng invitation. Kahit mag-send ka lang ng invitation, ipakita mo sa taong bayan na nagpadala ka ng invitation. Kasi kung si Tambaluslos walang kinalaman dyan, putang ina, pupunta yan. Pero kung may kinalaman, hindi yan pupunta. Para malaman lang ng taong bayan, putang ina. Trilyon-trilyon po yung pera na pinag-usapan dito Marami nang namatay, marami nang nabiktima. Dahil dito sa pangungurakot ng gobyernong nakangiwi ang panga. Mawa ka naman, Pampilo Lacson. Dami nyo ng perang malita-malita. Tama na yan, pagprotekta kay Tambaloslos ay kibangag. Wala na yung wala nang lusot ito. Tama yung sinasabi ni Chavit Singson. Wala nang lusot sila dito. Hindi nila kaya itong takasan. Kailangan po mapanagot ho ng taong bayan itong si Martin Romualdez, Tambaloslos at si Bongbong Marcos. Kahit sino pong mga Pilipino ngayon, alam po nila kung sinong mastermind. Ginagago lang tayo dito, pinapaikot-ikot lang tayo. Paano hindi mo malaman kung sino ang mastermind? Harap-harapan yung pangungurakot nila. Kinanta na nga ho sila ng kanilang kasabwat Taong bayan, ayaw pa rin maniwala. Anak ng kagwang talaga. Pilipino talaga, tanga talaga, no? Kahit kailan. Kaya, Day, papanagutin nyo po itong mga hinayupak na to pag ikaw naging presidente. Kaya sama yung mga Remulla Brothers, mga Marcoses. Makaganti man ang Pilipino.
magkakaroon man tayo ng hustisya sa mga taxpayer, sa mga Pilipinong namatay, nabaha, nawala ng hanap buhay. Ako sa akin goods itong ginawa ni Leandro Leviste na katapangan. Kahit successful na siya sa buhay, ayan, lumalaban pa rin. Kung tutuusin nga kung ako naman sa kalagayan ni Leandro Leviste, bilyonaryo na ako, successful na ako, ay, tahimik na lang ako. Ayaw ko nang lumaban dyan. Putang ng mga Pilipino, tatangan naman kasi. Pinaglalaban na nga ako kayo, sinisiraan pa rin nyo, tinarantado pa rin nyo. Parang, alam mo ganito, mga kapwa ko Pilipino. Parang hindi natin deserve na mayroong isang politiko na matapang, na magpakabayani, buwis buhay, para sa atin. Paano? Hindi tayo marunong makapag-appreciate. Imbis tinutulungan mo ito, sinusuportahan, ay putang ina, binabash pa. Kaya ginawa kay Tatay Digong. Merong galit sa durugista, sa mga kriminal, kurakot. Anong ginawa kay Tatay Digong? Nandun sa dahig. Tinatraidor ng kapwa Pilipino. Kaya wala tayong asinso Dahil pag may mga ganitong klaseng tao na matapang, ipinaglalaban tayo, putang ina, binabash pa natin. Kagaya kay Auntie Claire, mga tanga nga. Akala ko ba gusto nyo yung makulong ang mga kurakot? Ngayon, ito, matapang na kongresista. Mga ulol. Pero laban lang, di ba? Kung Leandro Leviste, huwag kang umiyak, sir. Siguro, may iyak siya dahil nga yung damdamin ng ina niya, nakikita niya, nai-stress na. Tuloy po natin si Leandro Leviste na rito. Sir, last lang po. Ano hindi mas timeline ng request niyo for a meeting with Senator Lacson, like on this day, usap niyo yung mom niyo and then your mom talk to Senator Lacson, etc. Plus yung reports daw that you cried to your mom. Ito nga. Una-una po, ang sinabi naman po ni Senting ay nag-usap siya sa aking ina. So, hindi naman po ako yung nag-usap in that instance directly kay Senting. At hindi po totoo na umiyak ako sa aking ina. Baka mas... O, tingnan mo, animal ka Lacson ka. Yun ang sinasabi ko. Sinabi kasi ni, anak na, alam mo, boy, siminto, tanga mo, no? Ba't mo sinabi sa media na si Leandro Leviste umiyak sa harap ng kanyang ina? Di maliwanag ko dito. Na isang sinungaling, itong Panpilo Lacson na sinasabi niya, hindi siya bakla, babae pala. Na umano'y umiyak si Leandro Leviste sa nanay niya. So, hindi totoo. Ito na ako yung sinabi ko Galing gumawa ng kwento ni Panpilo Lacson. Kasi pinapalabas niya na umiyak daw si Leandro Leviste. Kaya nga nakakantsawan din to ng mga bubunistang tanganista si Leandro kasi umiiyak daw sa kanyang ina. Na sinasabi, bakit nangyayari yan sa akin? Kay Lacson wala, putang ina. Ito. Sinabi na ho mismo. Patunay na sinungaling si Lacson. Sinabi na ho mismo. Leandro hindi siya umiyak. Kasi nga ba't ka nagkwento dyan sa media? Di malalaman ang sasabihin ng mga sindikato, mahina pala si Leandro, umiyak-iyak sa nanay, bata pa talaga to. Hindi pala totoo. At least nilinaw. Tuloy. Totoo po na ang aking ina yung umiyak. Pero ang sinabi naman po ni Senting sa kanyang press briefing ng isang araw ay ako po ay dumadaing sa aking ina. Kung bakit ako ang inaatake kung si Senting din po ay may marami naman din binubunyag. At unang-una dahil si Senting kasi naman ay very senior and highly respected member of the Senate at very well prepared siya sa kanyang mga binubunyag. Yung unang nabanggit ni Senting ay ang karamihan ng mga miyembro ng 19th Congress ay may mga insertion. Nung nabanggit na yun, maraming mga nagalit pero yun ay totoo. Kaya saludo po ako sa kanya, kahit po maraming mga natamaan, sinabi niya ang totoo. Tapos nabanggit niya na at least 5 cabinet secretaries and even some undersecretaries are allocables. This is in the cabinet files. I am corroborating what Senator Ping Lacson has said. And yun po ang konteksto bakit sinabi ko sa akin na bakit ako ang inaatake pero as Senting hindi. Kasi syempre, lahat ng mga tao tapos kay Senting Kaya ang... Putang ina, ito pala yung totoo. Hindi si Leandro Leviste ang umiyak, kundi yung nanay niya. So talagang natakot na rin yung nanay niya. Siyempre maraming kaibigan ng nanay niya na natatamaan kay Leandro Leviste. Alam mo, Leandro Leviste, huwag kang sumaludo kay Ping Lacson. Putang ina yan, mas matapang ka pa kay Ping Lacson. Kasi nga, tingnan mo, kumparahin lang muna natin si Lacson, Boy Siminto, at saka si Leandro Leviste. Mas magaling ka, Leandro. Kasi si Lacson, merong expose na sabi niya, ilang kongresista, mga 60 plus or 90, ay may kinugnayan sa pangungurakot. Wala siyang pinangalanan ni isa Merong sinasabi executive, pero wala siyang pinangalanan ni isa. Pero si Leandro Leviste, putang ina, Cabral Files, nandun lahat ng pangalan. Pinopost, tamaan ng tatamaan, kahit na kaibigan ng ina niya, talagang binira niya. Pinangalanan niya talaga. Nandun pangalan ni Tambaloslos, ni Sandro Marcos, lahat nandun Kaya ako sa akin lang, kung humanga man si Leandro Leviste, siguro sa kanya yun, kay Lacson. Pero hindi mo kailangan kahangaan si Lacson. Ang hahangaan natin si Leandro Leviste. Malayo. Si Lacson, puro ganyan lang yan. Putang nasa na niya sa mga ganyang estilo Pero wala siyang pinangalanan Bagkus pinagtatakpan pa niya yung mga totoong mastermind. Bibilib lang ako kay Lacson, pagtumbukin niya si Martin Romualdez, Sandro Marcos, kasama si Bongbong Marcos. Pero ngayon, putang, nakakabuisit ngayon. Walang paninindigan. Ang iniisip niya pan sarili, siguro, sukli, kay Bangag, dahil nanalo, kahit talo. Alam mo na, yung putang inang George Garcia, budat ang mata. Siyempre,
Di mo pwedeng tablahin natin yung amo natin. Protect at all cost. No? Yun yung motto nila. Protektahan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tuloy natin, Leandro. Isa naman na nabanggit ni Senting sa kanyang press briefing, which I'm thankful for his example, is nung siya naman po ay nagsimula din, marami naman din po ang mga umatake sa kanya, pero he persisted and I gain inspiration from his example. But hindi po karakter ko na umiyak sa aking ina. Baka umiyak ako sa mga interviews niyo kasi ang mga katanungan ay tungkol sa aking ina. Dahil actually, yung ikinalulungkot ko ay the fact na yung aking ina ay nasa-stress dahil sa akin. At ang payo niya sa akin ay, ang ganda-ganda naman po ng aking buhay, bakit ko kailangan na magsalita pa tungkol dito? Alam nyo, kapalit lang ang sinasabi ni Yusek Claire Castro na gumawa ako ng pera sa mga transaction sa gobyerno. Yung ginagawa ko ngayon ay wala akong financial benefit. Malaki ang nawawalan sa akin financially dahil dito. Pero ang sana nakikita ng publiko, ang importante sa akin ay hindi ang sarili kong kapakanan o financial interest, kung hindi ang paglalabas ng katotohanan. Pero ang dahilan po na nalulungkot ako ay dahil maraming kumakausap sa aking ina at nasa-stress siya at pinapayuhan niya ako na tumahimik na lang. Pero dahil sa aking condition na dapat lumabas ang katotohanan, pinapakatuloy ko pa ito. Pero sana wag nang pong ma-stress ang aking ina. Tingnan mo Grabe Sipin mo, Lacson. Umayos ka sa buhay mo, Lacson. Animal ka. Kung magpagamit sa mga sindikato, protektahan nyo itong si Leandro Lebiste. Pati yung nanay, stress na So, pag nababasa natin, papakinggan natin si Leandro Lebiste kanina, mukhang ang nanay niya, yung pumipigil sa kanya. Huwag ka na lang pumunta dun sa Senate Blue Ribbon Committee kasi gugurgurin ka. Nai-stress na ako. So, pinipigilan ni Loren Legarda. Kahit naman siguro ikaw anak, ikaw ina. Successful na anak mo. Maayos yung buhay ng anak mo. Huwag mong isugal yung buhay mo. Di ba? Parang, siyempre, ina ka Ilang taon pa si Leandro Lebiste? 30 plus pa Wag na. Para sa Pilipino kasi ngayon, sa panahon ngayon, hindi na uso yung bayani. Sa totoo lang. Kaya yung mga ganitong kongresista, nagbubukod tangi na lang to. Kagaya ni Kiko Barsaga, ito naglalakas ng loob, lakas ng loob talaga niya. Ang problema nga imbis na makakuha ng suporta sa maraming Pilipino, binabas pa ng mga trolls ng mga bangag. Tama man si Leandro. Ano bang nakukuha ko dyan? Lugi pa nga ako. Abonado pa nga kasi ginigipit ninyo yung pangkabuhayan ko, negosyo ko. Ano bang makukuha ko dito sa mga expose ko, siniwalat ko, katapangan ko, pati yung nanay ko, stress na. Wala naman, di naman siya kumikita dito, wala namang malita-malitang pira. Kasi bilyonaryo na siya, wala siyang interes sa pira. Ang interes lang talaga niya para sa bayan. Kaya nga, nanawagan tayo sa majority of the Filipino people. Suportahan natin si Leandro Lebiste. Nagbubukod tangin na lang ito. Putang na, banggitin niyo yung ibang kongresista. Meron bang nag-iingay ngayon? Na talagang buwis buhay. Kasama si Kiko Barsaga. Deserve niya ng support ng maraming Pilipino. Ng 100 milyong Pilipino. Nakikipaglaban niya para sa atin. Buhay kapalit talaga yan Pero sa akin kung ganito man ang sistema na pigilan ka ng nanay mo, huwag kang pumunta doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Siguro, palamigin ko muna. Sa akin lang Huwag muna ako maging masyadong mainit. Pahupain ko muna yung detriment. At the end of the day bulagain ko na lang itong mga sindikatong ito. Kasi, mayroon pa siyang Hindi lang yung hawak ni Leandro Lebiste na Cabral Files, yung pinopost niya. Mayroon pa talaga siyang pinakahawak na sabi nga niya, mas matindi pa sa Cabral Files. Mas mabigat na sa USB na. Yun na nga yung panlaban niya ngayon. Pakinggan natin, si Leandro. Tuloy natin. So sir, sinabi mo kanina na baka mas totoo na yung aking ina-umiyak. So, did you try Senator Lacson or pag kayo nag-uusap? Hindi siguro kasi I think text naman sila communicate. Pero Kayo nag-uusap, sir, umiyak siya, sir. hindi naman ko masasabi yan. Pero basta yung nanay ko yung mas Na-stress. naapektuhan kaysa sa akin. Kasi ako po ay nabanggit naman din sa ibang interview, mahirap na kalaban. Dahil binenta ko ang aking kumpanya, kaya wala akong kailangang proteksyonan, wala ko akong asawa o anak, at wala akong kailangan na pera galing sa gobyerno. Ang gusto ko lang po ay ilabas ang katotohanan at kung aatakihin ako, lalo kong ilabas ang katotohanan. Sir, Pero ang aking ina naman, bilang ina, ay syempre, concern sa kanya anak. Normal talaga yun. Kaya pala si Leandro talagang tapang, wala rin ng palang anak, walang asawa. Grabe itong batang to. Bilyonaryo na, walang anak, walang asawa. May girlfriend ka, sir? Kasi malamang yung girlfriend mo ngayon nangangatog na rin sa takot. Binangga mo kasi yung mapya nasa Palacio de Polvoron. Ako normal yung reaksyon ng isang ina. Kung ano man yung reaksyon ni Senator Loren Legarda, na natatakot na, na-stress na, normal po talaga yan. Putang ina, ang bigat ng dinadala ngayon ni Loren Legarda. Kasi sasabihin niya, tumigil ka na yan, tahimik ka na lang. Kaso ang puso niya para sa bayan Kaso hanggang anda, magbuwis ng buhay wala rin naman daw siyang anak, wala rin naman siyang asawa. Kaya, laban, putang ina, Leandro, kailangan ka ng bayan, Ito yung mga politiko na, patay kong patay. Sa totoo lang yan, patay kong patay. Basta ako. Ito yung prinsipyo ko. Ito yung mga politikong mahirap busalan.
Paano babusalan eh? Tingnan mo naman yung yaman, bilyon-bilyon eh. Isipin mo, nakapaghikayat siya ng maraming foreign investors sa kanyang kumpanya. Alam mo ba kung ilan yung trabahante ni Leandro Levese? 10,000? Sus ko, 10,000 ng mga Pilipino. Si Bangag, nakagawa ba yan? Hindi. Kaya kapit lang, sana magtagumpay ka Leandro Levese. Sana maparusahan tong animal na Bangag kasi walang ibang maparusahan kundi yung nakaupo sa palasyo. Tuloy lang natin ng konti. Oh. Sir, how do you take yung advice ni Senator Lacson na wag para-para? Ako po ay napapasalamat sa payo ni Senator Lacson at I will actually follow that kasi ilang araw naman hindi ako nagpa-interview eh. Pero problema, kinakontak niyo ako para magpa-interview. Kaya nandito tayo ngayon. Pero para malinaw ha, ang media yung nangungulit sa akin. Oo. Pero hindi ko nga pinagbibigyan ng ilang araw. Oo. Pero ngayon, may interview tayo. Puta. Tapang nga, naging emotional pero ngayon dumatawa, no? Kasi sabi kasi ni Lacson, no? Dandahan lang, wag bara-bara, no? Wag masyadong magpa-interview. Wag masyadong magpalabas sa TV. Wala, nangungulit yung media, eh. No, siyempre, ikaw, tama ako sa akin, tama lang. Leandro Leveste, wag kang mawala sa mata ng mga tao. Nasimulan mo na to, pagpatuloy mo na lang, sir, nasa likod mo mga Pilipino. Tsaka wag kang maniwala kay Lacson, sir, na wag kang magpa-interview. Kailangan mong magpa-interview. Kailangan visible ka sa media. Kasi pag hindi ka visible sa media, gagaguhin ka ng mga sindikato. Mas okay sa akin na laging nagsasalita si Leandro Leveste sa media, social media, para makita ng mga animal ng mga sindikato na hindi natatakot itong si Leandro Leveste. Kahit yung mga death threat nila kay Leandro Leveste, hindi tatalab. Kasi kung mawala siya sa media, so ibig sabihin yan, natakot na siya. Nadadala siya sa mga pananakot ng mga sindikato sa kanya. Wag, tuloy lang siya. Kaya mag-ingat lang. Pwede ka naman magsalita kahit sa bahay mo. Pwede naman interview, sir. Kahit wala ka sa public bias mo. Okay lang yan. Para malaman natin lahat eh. Tuloy. Excuse me lang, can I just confirm with him for a while? Ay, ito na ho yun. Binubulungan si Leandro dyan eh. Magulat kayo siniwalat ni Leandro kasi I think habang nag-press con yata, nakatanggap yata to ng death threat eh. Si Leandro Leveste. Tingnan mo. Pero pati si Ferdinand Topacio din yata nakatanggap ng death threat. Let's assume, sorry. As I'm speaking with you right now, the reason why Attorney Topacio told me to look at my phone is there are really threats to me right now. Di ba? Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Yan na. Lumabas na sa media ay tip of the iceberg ko lamang. At kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako. At ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Lacson na wag bara-bara. Kaya yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral Files, ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakehin nila na lang. Okay, tingnan mo ha. Tip of the icebergs lamang daw yung mga inilabas ni Leandro Leveste sa social media. So, ibig sabihin ito, meron pa siyang mas mabigat na hawak na dokumento na mas mahigit pa sa Cabral Files. Ayan, kinumpirma na ho niya mismo ha. Puta ka na, habang nagpipress ko yata, nakatanggap pa rin ng death threat ngayon eh. Kasi hindi naman ho yan, si Leandro Leveste, makatanggap ng banta sa buhay niya kung hindi mabigat yung mga hawak na. Mabigat. So, mas mabigat pa sa Cabral Files. So, yung mga nakita ho ninyo, pauna pa lang yan. Kumbaga, siguro, sinusubukan ni Leandro Leveste muna yung gobyerno, lalo na yung DPWH. So, ito nilabas ko. Tapos kung nandiyan sa ombudsman na daw yung files, maglabas ang ombudsman na sasabihin, ay, hindi totoo yung Leandro, authenticated nga ho. Kasi kung hindi totoo yan, hindi ho sana makatanggap ng death threat yan. Si Leandro Leveste. Pero nga ho, totoo. Kaya nakatanggap siya ng death threat. Ngayon, tanong. Kung may mangyari ba kay Leandro Leveste, paano na po yung mga hawak niya? Sino po ang magsisiwalat? Kasi seryosong banta na po ito eh. Hindi na po biro ito. Ayan si bulong kay Topacio. Meron na daw talagang pagbabanta sa buhay niya. Tuloy natin O maraming ibang mga talakayan nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files. At kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa. At dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Lacson na wag bara-bara. Putang ina, no? Habang nagpe-press con pala, siyempre nakatutok yung mga sindikato. Mas higit pa sa Cabral Files.
Putang ina, nakaka-excite man yan, Alejandro Leviste. Ilabas mo na nga yan, sir. Pero wag daw bara-bara, hinahinay daw. Putang ina, tatamaan si Bangag dito, manigurado ako. Sandro, pati si Lisa, nandyan siguro sa listahan yun, no? Martin Romualdez, nandyan naman, ha? Si Sandro, nandyan naman, ha? Puta si Bungit talaga yung huling tatamaan dito, yun ang isa sa mga nakita ko. Mas higit pa, eh. So wala pa yun, sa kalingkingan yung Cabral Files, na nandun lahat ng mga kongresista. Sa bagay, kasi sa Cabral Files, wala pa yung mga senador. Wala akong nakita mga senador yun, may nakita ba kayo? Puro mga district allocables yun, eh. So pag nilatag niya, ay putang ina. Di magulantang ang buong mundo. Nandun yung mga executive, nandun si Bangag, Lisa Marcos, si Bake, puta. Tuloy, Leandro. Basta, wag nyo akong patayin. Mhm. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Putang ina, no? Naiyak na siya dyan, no? Basta wag niyo akong papatayin kasi kung papatayin niyo ako, ilalabas ko. Lahat ng kagaguhan niyo sa DPWH. Putang ina, si Bongbong Marcos na pinatamaan dito. Baka si Sandro, si Martin Romualdez sa executive. Tama lang yan, ang tawag dyan, Saywar. Sige, gurgurin niyo ako. Ilalabas ko yung katotohanan. Pag nagurgur ko niyo ako, paano lalabas? Gugurgurin na siya. Siguro, marami na siyang binibigyan ng mga files. Nakalagay na sa USB, dinidistribute na, binili na rin sa mga staff. Kasi kamakailan, di ba sinabi niya, na sinabi ko na po sa mga staff ko, na kung ano ang mangyayari sa akin, ilabas nyo lahat ng files. Ilabas nyo lahat ng dokumentong nakuha ko. Kasi nakuha niya talaga doon mismo sa files ni Cabral. Yung inilabas pala niya, pasiuna pa lang. Sumirom pa talagang pinakahawak na mas mabigat. Baka nandun na yung mga pangalan ng mga Marcos, mga animal po kayo. Tuloy, oh. Kasama ko ron, huwag nyo rin ako patayin, ha? Kasama daw si Ferdinand Topacio. Ingat ka rin si Ferdinand Topacio, kayo yung abogado ni Leandro Leveste. Pero matapang din, bilib din ako dito sa abogadong ito kay Ferdinand Topacio. Mukhang ito yung Ferdinand na tumatama, no? Kasi yung mga Ferdinand na alam natin, mga kawatan. Ferdinand Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos, Ferdinand Martin Romualdez, Ferdinand Sandro. Putang ina, 4 na Ferdinand. Binigyan tayo ng Panginoon sa Pilipinas ng 4 na Ferdinand. Puro problema sa bayan, puro mga kawatan. Buti may isa pang Ferdinand na matino. Ferdinand Topacio. PDP laban yan, eh. Alam ko, nagtataka rin ako. Sa dami-dami pong abogado, mayaman naman si Leandro Leveste. Pero si Ferdinand Topacio talaga yung kinuha niya. Siguro may tiwala siya. Hindi siya kumuha ng mga porton, no? Magagaling din, eh. Pero siguro, kanya-kanyang tingin kung sino yung magaling. Ferdinand Topacio. Veterano naman yan. Naakwit nga ho si Tivis, eh. Pero nakakulong pa rin, hindi pa rin makalaya dahil meron pang kaso doon sa tungkol sa kay Digamo. Kay Digamo na lang. Baka makalaya na si Tivis tuloy. Oh. Yung tanong dun sa also comment on the Facebook users there. She's saying, ang source ng DOI pag-direct ng company na franchise sa Italy Office ng Revilla, pero hindi niya sasampahan ng kaso office ng hindi na niya, kaibigan ng nanay niya. Kasi yung kaya ako dati sa inyo, kaibigan ng nanay niya, at hindi niya ako kaibigan. And we say that the statements of the ombudsman are the basis and not malign, while my statements sourced from the ombudsman are not the I think my words speak for itself. Ikinagalang ko po si Ombudsman Boying Remulla at si DOE Secretary Sharon Garin. At totoo po na sila po ay mga kaibigan ng aking ina. Putang ina kay class, no? Hindi naman tinatanggi. Putang ina, kaibigan ko nga. Si Boying Remulla, kaibigan. Ang problema kasi sa iyo, Claire Castro, kaya ikaw kinasuhan dahil atakdog ka ni Bangag. Putang ina, nagpe-press con ka pa. Tapos, magbablog ka pa. Puro ka sinungalingan. Kung fake news yung nilalabas ni Boying, ikaw papakalat ng sobra-sobra. Kaya ikaw tatamaan. Ilang episode? 20 episode daw. Ginawa ni Claire Castro. Kaya nadurog ang hinayopak, eh. Gusto ko sanang magbanatan si Claire Castro. Kasi hindi pa ako nakakomento ng todo dito sa 110 million na putang ina civil libel case laban kay na isinampa ni Leandro Leviste. Pero medyo konti na yung konti na yung oras natin. Mamayang gabi, subukan ko po, gagawa ko ng content. Ibuli natin si Chucky Claire. Habang kasi na-press ko ni Leandro Leviste, kaya kagabi yung content ko ay pinalabas ko na lang suporta natin kay Leandro Leviste. Pero ito ngayon, comment na tayo. Na-stress na yung nanay niya at legit nakatanggap na po ng pagbabanta sa buhay niya itong si Leandro Leviste. At sabi pa niya, mas mabigat pa sa Cabral Files ang hawak niya. So, yun isa sa mga highlights ng kanyang press con kagahapon except kay Leandro Leviste. At sana si former President Duterte ay dapat palayain na po ito ng International Criminal Court kasi sila mismo, ina-admit po nila sa kanilang mga sarili na walang mga testigos itong mga complainant sa korte nila. Saan ka nakakita? Ang korte pa ang naghahanap ng mga testigos, ang tanga ng Pilipino.
pagpapayagan po nating hindi makalaya si Tatay Digong. Kagaguhan na po ito. Mismong ICC na, yung Kangaroo Court na po ang nagsabi, wala silang mga testigos. Walang mga testigos itong mapunting jutak na ito. Kaya ako sa tingin ko, kung magiging patas lang itong International Criminal Court, kung hindi lang ito magpabusal ng todo kay bangag na nakangiwi ng panga, putang ina, for humanitarian reason, wala po kayong mga testigos na nakikita sa mga complainant, dapat ay palayain na po ninyo si former President Duterte.